Mag-yes kay Lord. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating 40-day Lenten Challenge, ang maging katulad mo. Pagbasa mula sa The Imitation of Christ. Obedience and subjection are found to be a thing most acceptable to God. Mula sa sulat sa mga Hebreo, bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. Ang pagiging masunurin ay hindi likas sa ating makasalanang puso. Mula sa simula, maraming panahon nating pinipili ang sarili nating plano kaysa sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang Kwaresma ay isang panahon ng malalim na panawagan upang ibalik ang ating puso sa ganap na pagsunod sa Diyos. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Sa kanyang aklat, ipinahayag ni Thomas à Kempis na ang pagsunod at pag-unawa sa kabanalan ay isa sa pinakamahalagang bagay na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsunod ni Jesus sa Ama ay hindi madali. Sa hardin ng Getsemani, hiniling niya na kung maaari, ilayo mo ito sa akin. Ngunit agad din niyang sinumpa ang sariling kalooban at tinanggap ang Ama. Sa pagpapakasakit ng krus, hindi lamang kanyang tinanggap ang plano ng Ama, kundi buong-buong ginawa niyang kanyang paraan ng buhay. Sa atin, maraming bagay ang humahadlang sa ganap na pagsunod. Ang ating mga kagustuhan, planong pansarili, at mga takot. Ang tunay na pagsunod ay hindi nangangahulugang pagbibitaw sa sariling pangarap, kundi pagbibigay daan sa kalooban ng Diyos at pagsasalin ng ating mga hangarin upang maging kaisa ito ng Kanyang plano. Sa pagtahak natin sa landas ng Kwaresma, tinatawagan ang puso nating magtiwala at magpatuloy lalo na kapag mahirap. Ang pagsunod ni Jesus sa Ama ay nagbigay daan sa ating kaligtasan. Ang ating pagsunod ay nagbubukas ng mga pintuan ng laman ng loob ng biyaya sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ama, sa pagtulad ko kay Jesus, tulungan mo akong maging masunurin sa iyong kalooban, lalo na kapag ito ay nangangailangan ng sakripisyo. Palakasin mo ang aking puso upang tanggapin ang iyong plano ng may pag-ibig at tiwala. Amen. Ang hamon para sa araw na ito, pagnilayan kung saan ka nahihirapang sumunod sa Diyos. Ito man ay sa trabaho, pamilya o desisyon sa buhay. Ngayon, huminga at buong puso itong ialay sa Ama sa isang panalangin.